welcome sa Fast High Fix. So today next video, pag-uusapan naman natin yung mga hidden roof design. So yung yerong nakatago. So nakatago siya pero para siyang buhos pag tinignan mo sa labas. Ang tie beam natin. Ito yung meron tayong previous video kung paano gawin itong mga tie beam. So pagkatapos itong mga tie beam natin na concrete na, susunod naman natin yung hollow block. Paikot dito sa ating project. Paikot yan. Mula dyan, gandun. So dito. So 3 layers yung pinapatong namin. Kasi sa 3 layers, meron pang ano yan. Paikot na tie beam yan din sa taas ng hollow block para matibay yung yung hollow blocks. So pagkatapos ng hollow block, sa taas pa niyan meron pang buhos na maliit lang naman. So ang preparation nito, tatansiyan mo muna siya. Ito ang tansi niya para pantay yung hollow block niya. So gagamitin nyo ng level hose mula doon sa dulo hanggang dito para pantay yung itong tansi. Yan, itong tansi. So pagkatapos nyo natansiyan ito sa tatansiyan naman ito pababa para pantay naman dito sa may baba yung hollow block nyo. Naka-flashing siya dito sa may beam. Kasi ito naka-flashing sa beam to Baga flash to sa may Baga ito yung beam namin atras tong naka-flash dito para maganda tignan. Pag tinignan mo sa labas siya. Pantay-pantay siya, naka-flash siya. Yung trusses naman. So yung trusses hindi pa namin nilagay. So ikakabit namin yun sa mga poste. Yung mga poste na yun, yung nakaawang na yun. Yan, dyan namin ibabaon yung mga trusses. So hollow block muna, tapos iipitan namin yan. Mga poste na dyan ibabaon yung mga trusses na channel bar. Ang gagamitin namin ito na channel bar 2x3 by 5mm ang kapal. So tamang-tama lang yun dito guys sa hidden roof, sa mga nakatagong yero. Okay na po yun kung yun ang gagamitin nyo sa mga hidden roof. So, yan yung ating mga tie beam. Lahat yan naka-concrete na. So dito tayo dito sa may yan, nagsimula na kami dito sa mga gilid. Lahat ng gilid nilagyan na namin ng mga hollow block doon. So naputol doon. So bukas naman paikot yan, paunta dito. So ito yung karugtog nun, paikot. Ito ang mix muna. So tignan natin yung paano na ginawa nyo guys. Sa kabila, sa baba na finishing na. So dito hindi pa. So para sa finishing. So straight to guys. Tinansya namin hanggang sa dulo. So pag nagtansi kayo guys, huwag kayo magsisimula sa gitna. Lagi magsisimula doon sa dulo to dulo para po straight yung hollow block. So straight po yan guys kung makikita nyo. Ayan. Kasi naka-level yan. I-level nyo mula doon sa dulo, mula dito sa kanyo tatansian. Tapos dito naman doon sa kabila, uhulugan naman nyo dito sa kabila. Mula dito hanggang doon sa may finishing nyo doon sa baba para pantay yung yung hulog nya sa kanyo tatansian. Yan, para pantay yung pagkadiretso nya. So pagkatapos naman nito guys, lalagyan nyo yan ng alambre suporta para hindi malaglag doon sa kabila yung hollow block. Kung sakali man merong malakas na hangin, hindi siya basta-basta malalaglag sa kabila. Kasi hindi pa nalalagay yung mga poste nya. So hindi pa nalalagay yung mga poste nya. Pero pag nilagay na yung mga poste, may buhos na yan, pwede na tanggalin yung mga alambre na yan. Itong mga alambre na nakakabot dyan. So yung mga yung mga poste nya, wala pang hindi pa na-complete. Yan. Kasi maglalagay pa kami ng channel bar dyan iipit namin dyan yung channel bar. Slant yung channel bar tapos ipit namin dyan para malakas siya. Sasabay namin sa buhos yung channel bar para makakawit, tapos nakalock. Ayun, matibay siya. Kahit buhatin ng hangin, hindi niya mabubuhat kasi nakalock sa poste. Yan lang po. Yan ang preparation sa hidden roof. Unahin yung hollow block, paikot. So ang technique naman namin dito sa pag-hollow block, inuna namin yung hollow block. Okay lang tong inuna namin hollow block kasi 3 layers lang naman ito. Kung mataas to, unahin nyo yung poste, suggest ko. Kasi sobrang bigat na nun. Pag natumba, hindi nyo na po kayang pigilan yan. Itong 3 layers nito, mababa lang kasi ito. Kaya okay lang na
mauna yung hollow block. Sa sa poste, ito yung po ating poste, yung hollow blocks, ito yung poste. So iipitin namin dito itong poste, kami dito sa kabila, sa bubuhusan para nakakapit ng gusto yung yung poste natin. So yung yung channel bar dito siya lalagay. So naka-flash siya dito kasi ito may awang dito may awang dito. Ito lang yung nakapasok. So dito ipapasok yung channel bar. Naka-flash din dito yung channel bar nilalagay. Yan. So sa next video natin ipapakita ko paano namin kinabit yung channel bar dito sa mga poste. So tingnan natin yung concrete gutter, yung preparation ng concrete gutter. 3 layers sa taas. Bakit namin yun na yung finishing dito sa baba? Kasi hindi namin makuha yung hulog niya. Kumbaga yung hollow block doon sa baba ay paliko-liko. Kaya inuna namin i-finishing to bago namin nag-hollow block sa taas para makuha namin yung diretso. Kasi hindi namin mahulugan ng gusto kasi hindi namin alam kung ano yung susundin. Ngayon, makikita na namin kung ano yung susundin. So, ang susundin namin yung na-finishing. So, maganda pala siyang na-finishing dito sa baba para ma-flash ito dun sa taas. O matansiyan namin ng gusto doon sa taas. So, inuna namin itong finishing. Yan guys, sa baba. Bago kami naglagay ng hollow block dun sa taas. Dito naman tayo sa concrete gutter. So ito yung preparation ng concrete gutter. Yan. Ang haba nito is half meter. Half meter siya. So dyan yung pinakain ng hollow block. So ang hollow block namin dito namin lalagay. Yan. Dito yung hollow block. Tapos may hollow block din dito. So dito yung bali yung ulan, dito nababaksak yung ulan. Bago kayo mag-yero, ilalagay nyo muna ito ng waterproofing. Huwag nyo kakalimutan ng waterproofing itong concrete gutter para hindi siya tumulo sa baba. So naglagay na rin kami mga floor drain. So maganda itong floor drain na to guys. So ako papakita ko sa inyo itong floor drain na to. Dire-diretso yung tubig dyan guys. Hindi siya nag-stuck. So dire-diretso siya. So maganda itong ilagay sa mga concrete gutter. Parang nilalagay ito sa banyo. Nakabang na rin yung mga downspout natin. Connect yan sa ilalim. At kakabit dito sa baba. Parang rin siya sa may banyo. Yan yung concrete natin. So parang slab to na maliit. O parang gumawa ako dito ng maliit na slab. So ang haba nito guys, nasa half meter siya. 50 cm. Ito yung ating concrete gutter. Itong mga to, abangan nyo rin ng rod. Dito ilalagay yung mga hollow blocks. So kabilaan yung hollow blocks nito. Tapos dito yung yero, hanggang dito lang siguro yung yero. So babaksak natin yung ulan, diretso na dito sa ating mga floor drain. Yan, may floor drain dito sa kabila. So itong floor drain nito, ditanggal to. Pwede nyo tatanggalin to, tutuklapin nyo lang to. Yan, so naka-tape ka dito kasi to, naka-masking tape. So natatanggal to guys, tapos pwede nyo linisan. Yan, ganyan. Dito na yung pinaka-last nya. So sa last nya, nalagyan natin ng poste. Tapos dito hollow block din dyan, hollow block dyan, hollow block din dito sa kabila. So parang letter U na siya, magla-letter U siya. So after that, huwag niyong kakalimutan maglagay ng waterproofing dito. So apply nyo ng 3 coat to 5 coat, 5 patong hanggang 3 patong para siguradong di tatagas yung tubig. So pag ganun nang lagay nyo, pa letter U din. Pag nalagyan ng hollow block to, lalagyan nyo rito sa kabilang gilid para hindi tumagas yung kasi dito babaksak lahat ng ulan mula dito punta dito. So pag ganyan siya slant yung yero, dito babaksak. So ang namin dito namin lalagay yung yung channel bar. So dito sa dulo na lang isipar rin na pero magaan lang siya. Pwede rin lagyan isang channel bar, pwede rin dito namin ipapatong yung isang pinakadulo niya. Pwede rin lagyan ng channel bar dyan, tapos dito channel bar din para mas matibay. Ito yung pinakadulo ng yero. Siguro magsusobra ka lang dito siguro ng 2 inch to 3 inch na yero. Ito, tapos babaksak siya. So ganyan ang preparation para sa mga So wag niyo kakalimutan din yung mga yung mga electrical nyo. Kasi itong preparation na tubo para ito sa mga solar na mga ilaw sa So dito lalabas yung mga solar panel papunta doon sa bahay.
sa loob. So ang size niyan 3/4. Kasi pag 1/2 nilagay dyan, di papasok yung socket ng yung mga wire ng solar panel. Yan, nilagay ko ng 3/4 dyan. So 3/4 yung mga yan. So parehan sa mga fog light na solar. O, kahit walang tao, may ilaw yung bahay. So yan ang kagandahan yan. Tipid pa sa kuryente. So maglagay rin kayo ng ganyan. Katapos yung malagyan ng wire, pwede nyo takpan yan ng goma para hindi pumasok sa loob yung ulan. Yung taas niya, lagyan nyo ng goma. Pwede kayo magupit ng goma, or yung meron nabibili rin sa online, parang bubble gum siya nilalagay doon sa para may takip siya, para hindi pumasok yung ulan. So hanggang dito na lang guys. So sa next video natin kung paano namin kinabit yung mga trusses. So see you on the next video.